alam niyo si presidente na mismo ang nag-issue ng invitation, pinapa-assign niya si Mayor Magalong bilang isang investigador na part of this fact-finding. Ngayon lang siya nagpapaaral kung tama o hindi, kung mayroon bang conflict of interest o hindi. Kumbaga, ayan na naman, bistado na naman yung lack of preparedness ng Pangulo with regard to yung mga his work as a president. Nakapost lang namin ng resignation ni Mayor Benji Magalong, and I wanted to this was inevitable. Ito yung sinasabi ko sa inyo. This was hugely inevitable. Walang papunta talaga yan sa dyan. Unang-una, it was not a good idea for him to have accepted the position to begin with, kasi he had already made a statement regarding the existence of kumbaga issues sa Congress and with flood control projects. At not just flood control, meron na siyang mga ni-raise na issues tungkol sa mga kongresista. So, given na na may ganon, hindi na dapat siya inoferan at all ni presidente. And si Mayor Benji, syempre presidente ang kausap. I understand that he would have accepted that because he's a good soldier, so tatanggapin niya yon. Pero for me, it was not a good idea to do so. Kasi nga, mako-question yung kanyang objectivity. Even if he is the most objective person in the world, kilala naman natin siya. Even if he can, separate his persona as an investigator dun sa kanyang pagiging mayor and pagiging parang whistleblower, then mahalaga, importante pa rin na makita natin na he will be tested. Tapos, eto na nga, biglang nagpa-issue si Pangulong Marcos na pag-aaralan daw yung propriety o kung tama ba na kung may conflict of interest itong si Mayor Magalong pagdating dito sa kanyang appointment sa ICI. Nakakairita. Kasi alam nyo, si presidente na mismo ang nag-issue ng invitation, pina-assign niya si Mayor Magalong bilang isang investigador na part of this fact-finding commission. Pero ngayon lang siya nagpapaaral kung tama o hindi, kung mayroon bang conflict of interest o hindi. So para sa akin, this is really, kumbaga, ayan na naman, bistado na naman yung lack of preparedness ng Pangulo with regard to yung mga his work as a president. He tends to have knee-jerk reactions. So ayan, nakita niya si Mayor Magalong, credible. Hinihiram actually ni Pangulo yung credibility ni Mayor Magalong pagdating dito sa kanyang pag-a-appoint. So, yun, nakakaano lang. So, like I said, so tama lang yung kanyang pagsumite ng resignation. At isipin nyo, nagpapaaral si Pangulo dun sa propriety ng kanyang pag-a-appoint. Bakit niya iintayin? It means also na he saw the writing on the wall. Bakit mag-o-order ng ganong klaseng pagpapaaral si Pangulo if he wasn't already thinking about removing Mayor Magalong? So, yung yung maganda dyan is naunahan sila ni Mayor Benji. So like I said, the appointment of Mayor Magalong was to sanitize the proceedings, to lend his credibility dito sa fact-finding na ito. Ginamit din kasi ni BBM yung fact na si Mayor Magalong had already made revelations about corruption in government, particularly corruption pagdating dito sa Kongreso. 'Di ba? Siya nagbunyag ng 777. Siya na rin ang naglabas ng ilang mga issues diyan.
So BBM was looking to use that history and credibility. So why did now, all of a sudden, magtatanong siya kung mayroong conflict of interest? Aba, di ba? Aba, matapos mong, may matapos niyang sabihin yung ganon tungkol, after appointing him and all that, ngayon siya magsasabi na, ay, dapat aralin tungkol sa conflict of interest. It's just weird. It's just ridiculous na dito pa yan. Ngayon pa mangyayari yan. Ngayon pa niya pagagawa yan. Okay. So, the other question is, ano ba talaga ang purpose ng independent commission na ito, assuming na we can even believe the independent part, even if he puts really sterling people there, yung with sterling credentials na napaka-credible na mga tao dyan, yung pinagmulan niyan si presidente mismo, hindi siya credible. So tapos ito pa, nagpaaral siya. Ang feeling ko hindi niya sinabi kay Mayor Benji yan eh. And so, inisip niya, kung ako din yan, kasi that's already questioning him. Kumbaga, ano bang nangyari at kini-question na kaagad ni Pangulong Marcos yung whether or not may conflict of interest si Mayor Benji. So, ayan. So, hi, ibalita mo, pag hindi ka nag-all caps, baka. Okay. Sabi ni Rubik, the most low IQ politician, a Chinese columnist said a week ago. Ang isa pang dapat talagang pag-usapan, di ba nag-issue ng denial ang AFP tungkol dun sa rumors, sa impending coup. Ito yung nakakatawa. Kasi nire-report lang natin siya as rumors dahil walang validation. Ayan, tuloy, nagka-validation yung rumors. Sabi ni My Sexy Beast, when ang round 2 rally, need more rally para magising mga magnanakaw. I think pinaplano na po. Sabi ni Pasador, ICI is irrelevant dahil obvious na kalakaran dyan sa admin. Totoo yan. And why is he deviating from the normal course of investigation? Kasi tingnan nyo yan, hindi ba ang NBI ay nag-imbestiga din at mayroon na silang fa-filean ng mga kaso? Parang ano ba yan? Is this a race? Ano ngayon ang relevance ng ICI in view of the fact na meron ng kinakaso ang NBI? In fact, para sa akin nga, NBI naman talaga, law enforcement, ang job nila is to gather evidence. At yung ebidensya na yon ay tungo dun sa pag-file ng mga kaso. So, ano ngayon ang role ng ICI? Bakit kailangan gumawa ng ICI? Ano yung nasa utak ni Presidente Marcos na kailangan gumawa pa ng independent commission? Hindi siya nagtatanong, kumbaga, hindi siya nagtitiwala sa mga law enforcement agencies. Sabi ni Rubik, nakita ko nga yun 11 minutes after you posted, nag-release agad sila ng statement. Medyo obvious na obvious. So, ang nga is, it was a cabinet secretary. Allegedly, the rumors went like this. Mayroong isang cabinet secretary na matagal na pong nandiligaw ng foreign influence. Malakas naman siya doon sa foreign influence na yon. At sila po, dahil narinig nila na may mga disgruntled na sa AFP, they wanted to hijack it the same way na hinijack yung mga rallies. Alam nyo na. So, dahil baka gumalaw daw yung mga AFP,
pagagalawin nila pero to install one cabinet secretary na super lakas dun sa foreign influence na yun. So now, it was the talk of the AFP. Umikot talaga yung kwentuhan na ganon. So we reported it as chismis. Nilabas na rin kasi ng politiko. Nung nilabas ng politiko, ayan. So pwede na natin pag-usapan. Bilis din eh. So, parang feeling ko kabado din yung AFP to be seen as planning or plotting something. Natural, delikado sila doon. Sabi ni Chester, we love you and we support you. Paano nila sasabing independent commission pero kukuha ng mga ebidensya sa ibang agencies ng gobyerno? Well, yun na nga. And ano na ngayon ang role ng NBI? So, normally yan, ang NBI, sila yung magfa-file ng case. Sila yung magiging complainant. Dito sa ICI, they will have to turn over their evidence to the DOJ pa. So, ewan ko kung ano. So, I understand na nagto-turn over sila ng ilang mga findings. Pero yun yung weird eh. If you're an investigative body, iipunin mo muna yung evidence because you have to be working on what we call a theory of the case. So, ano ba yung theory mo ng kaso? Sino bang gumagawa nito? And so on. So, you proceed that way. But when the evidence starts to show up, you will follow the trail of the evidence. So, hindi ko naiintindihan kung bakit wala pang working theory ng kaso, na-hijack na sila kaagad. So, as for the testimony of Gutesa, yung Marines, malakas ganyan talaga ang mga Marines, malakas ang loob, tsaka normal yan, tatanggi siya dun sa sa offer ng ganyan sila, sasabihin nila talaga, kaya ko na yung sarili kong security, tatanggi talaga yan sa witness protection.